Sa mga nagdaang video na ating tinalakay ay talaga namang walang kasing baho, walang kasing bagsik kung maituturing ang mga proseso ng mga street food sa India. Sa mga larawan pa lamang ng mga pampublikong pamilihan ay malalaman mo agad ang amoy dito. Ika nga an image you can smell. Kung paligsahan nga daw ng kadugyutan ay malamang sa malamang ay gold medalist ang bansang India. Pero alam mo ba na maliban sa mga nalalaman natin patungkol sa India ay may isa pang lungsod sa mundo na kung saan ang paghinga ay parang dahang-dahang kamatayan. Dito, hindi ka lumalanghap ng hangin, nilalanghap mo ay lason, usok at alikabok na tinuturing ng ilan na mas mapanganib pa kaysa sa droga. Araw-araw, milyon-milyong tao ang napipilitang mabuhay sa tinatawag nilang dust hell, isang lugar sa Lahore, Pakistan na hindi pinapansin ng kanilang gobyerno at tila iniwan na ng mundo. Ang masakit, habang may mga bansang ginagastusan ang malinis na teknolohiya at proteksyon sa kalikasan, sila dito ay tila nakalimutan at pinabayaan. Bakit napakarami at sobrang lala ng polusyon sa lugar na ito? At sino ang may pananagutan? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mo pang lumago ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang pindutin ang like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Ayon sa pinakabagong census noong 2023, ang lungsod at distrito ng Lahore, Pakistan ay may populasyon na 13 million katao. Ang paglago ng populasyon dito ay mabilis. Mula noong 2017, tumaas ito ng mahigit 2 milyon. Dahil sa dami ng tao, sumasabay rin ang pagtaas ng trapiko, mga sasakyan na luma at walang emission control, dagdag sa usok at alikabok na nakukuha mula sa tambutso. Sa sobrang sagana sa alikabok ang Lahore, wala pang 15 minuto ay kakapitan na agad ng dumi ang damit mo o anumang bagay dito. Kagaya na lamang itong motorsiklo na ito. Kapag pumasyal ka dito, ay hindi ka makakatiis na hindi bumili ng face mask dahil sa tindi ng air pollution. Katulad na lamang dito sa kanilang pampublikong pamilihan na kung mapapansin nyo ay mayat-maya ang pagpag ng mga tindero at tindera. Ayon sa datos, sa loob ng isang buwan, nasa 126,230 na kaso ng respiratory disease ang tinatamo ng mga residente ng Lahore at humigit kumulang 1,934,030 kaso ng respiratory disease at kaugnayang sakit ang naitala sa buong lalawigan ng Punjab, kabilang dito ang Lahore. Gustuin mo man o hindi, ang paglanghap mo ng hangin dito ay katumbas ng paghit-hit ng isang kahan ng yosi kada araw. Gaya ng Bangladesh, India, ang mga sulok ng mga kalye dito ay sandamakmak na tambak ng basura. Halos naging residential na nga ang mga langaw dito dahil sa walang agarang paglilinis o pagkukolekta ng mga basura dito. Sa sobrang lala, pati mga bakuran na sinubukan ihagis na lamang ang kanilang mga basura ay nagmistulang dekorasyon dahil sa kanilang katamaran. Kaya mga karning ibinibenta dito ay malayang pinagpipiestahan ng mga malalaking bangaw. Pagdating naman sa mga sasakyan, hindi magpapatalo sa pag-aambag ng polusyon ang mga luma at uubod-ugod na sasakyan na animoy mga pusit kung magbuga ng napakakapal na usok sa kalsada. Kung dito sa Pilipinas ay may tinatawag tayong mga kamote riders, dito sa Lahore ay mas matindi. Walang sinasanto ang mga motorista dito. Baliwala ang mga pedestrian lanes. Kapag nasagasaan ka pa, ay baka ikaw pa ang magbayad ng danyo sa kanila. Ang lupit, di ba?
Kaya kung dadalaw ka dito, ay dapat baon-baon mo ang talento mo noong bata ka sa paglalaro ng patintero dahil literal na makikipagpatintero ka dito sa mga sasakyan. Bukod sa makapal na alikabok at usok, isa pang matinding problema sa Lahore ang smog o fog na may halo ng polusyon. Para sa kalusugan, sobrang delikado nito. Nagdudulot ito ng ubo, hika, bronchitis at iba pang sakit sa baga. Maaari rin itong magdulot ng problema sa puso, iritasyon sa mata at pangangati sa balat. Ang mga bata, matatanda at may sakit sa baga o puso ang pinaka-apektado nito. Sa kalsada, bumababa ang visibility kaya mas mataas ang panganib ng aksidente. Madalas rin itong nagdudulot ng pagkakaantala ng mga flight, tren at iba pang transportasyon. Hindi lang tao ang naapektuhan, napapasama rin ang kapaligiran. Nagiging sanhi ng acid rain ng smog, nakakasira sa halaman at lupa at unti-unting sinisira ang mga gusali at struktura. At sa ekonomiya, milyon-milyong tao ang hindi makapasok sa trabaho o eskwela habang tumataas ang gastos sa ospital at gamot. Kaya malinaw na ang smog ay hindi lang basta ulap sa hangin. Ito ay panganib sa kalusugan, kaligtasan, kapaligiran at ekonomiya. Isa din sa malaking sanhi ang pagsusunog ng dayami o crab stubble tuwing matapos ang anihan. Maraming magsasaka sa paligid ng Punjab ang sinusunog yung mga natirang straw sa bukid para mabilis kainisin. At yung usok mula rito ay tinatangay ng hangin palahor, lalo na tuwing malamig yung panahon. May mga malalaking pabrika pa rin dito na gumagamit pa rin ng mura pero maruruming panggatong, uling o karbon at hindi sapat yung mga filter sa usok nila. Ito ay lalo pang nagpapalala sa sitwasyon. Idagdag pa ang mga konstruksyon, alikabok mula sa kalsada at basura na sinusunog ng mga residente, mga plastik at iba pang basura na delikado kapag nasusunog. At syempre, ang klima at heograpiya. Kaya kung pagsasamahin mo, dami ng tao, luma at maraming sasakyan, industriyang walang proper emission controls, crop burning, basura at klimatikong kondisyon, doon mo makikita kung bakit naging halos dust hell na ang Lahore. Ang usok, alikabok at smog sa Lahore ay hindi lang numero na statistics. Ito ay buhay ng milyon-milyong tao na unti-unti naapektuhan. Habang iniisip natin ang solusyon, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang maaari nating gawin para maging mas malinis at ligtas ang ating lungsod? Hindi sapat na manahimik lang tayo sa harap ng polusyon at kapaligiran nasisira. Ang bawat isa sa atin ay may bahagi ng pagbabago, sa maliit man o malaking paraan. Ikaw, anong masasabi mo sa bansang ito? I-comment mo naman dyan sa baba para pag-usapan natin. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kaalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik.